Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo sama-sama magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo muling tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan sa panahong ito ng paghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayong ding araw na ito atis na sa gawang pagdibusyon sa ating Santo Patrong si San Fernando. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsuko. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng iba. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila,
Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang lahat po ay magsitayo. Salita ng Diyos ay pagmamahal. Ang salita ng Diyos, kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kabalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sabi po ng isang saying, you cannot please everybody. Hindi mo kayang lahat ay mapahinuhod o mapagbigyan. Kahit anong ganda ng iyong ginagawa, meron at meron pa ring sisilip ng kasiraan. Nako, karanasan po natin yan. Yung ikaw ay ginawa mo na ang lahat, pero marami pa ring marites na ikaw ay sisiraan. Ikaw ay sasabihan ng mga hindi magaganda. Hahanap at hahanap ng anumang bagay na pwedeng ibato sa iyo. Ito mismo ang karanasan ni Jesus nang siya ay nagpalayas o nagpapalayas ng masasamang espiritu. Sabi ng mga taong nasa paligid, kaya nagpapalayas yan kasi kampon yan ni Beelzebul. Ang mahirap sa kanila, hindi nila ma-appreciate yung ganda ng ginagawa ni Jesus. Marahil dahil nag-iisip pa rin sila ng para sa kanilang sarili. At ang karaniwang pumupuna kay Jesus, yung mga iskriba at yung mga pariseyo. Kasi tila nasasapawan sila ng Panginoon sa kanyang ginagawa. Sabi po ng ilang dalubhasa, kaya ang isang tao ay hindi magkaroon ng kasiyahan sa ginagawa ng isang tao marahil merong inggit sa kanya na ang tila ang sinasabi niya, kaya ko ring gawin, pero ang katotohanan, hindi naman niya kayang gawin. Umaaring mahina ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kaya nga kapag gumagawa ng tamang isang tao at tila mas magaling sa kanya, siya nag-iisip ng mga bagay na hindi tama. Pero andun sa Jesus para ipaliwanag sa atin na ang anumang gawain na kabutihan ay pagpapahayag ng pagpanig natin sa Kanya. Pag ikaw ay nasa Diyos, hindi pwedeng ang ating gagawin ay panig sa Kanya o kumisan ay laban sa Kanya. Hindi pwedeng nasa gitna ang pagsunod kay Jesus. There is no neutrality in following Christ. Parating dapat nasa panig natin siya o nasa panig tayo sa Kanya. Kaya nga sa anumang gawain natin, parating dapat nakatuon sa kabutihan. Kahit na kumisan maraming bashers tayo, kahit kumisan maraming naiinggit sa atin, kahit kumisan tila mali ang ginagawa natin para sa iba. Pero as long as na tayo nasa panig ng Diyos, nasa panig ni Jesus, wala tayong dapat ikatakot at wala tayong dapat ikahiya. Matakot tayo, mahiya tayo kung ang ginagawa natin ay pawang kasamaan. Kung ang ginagawa natin ay hindi panig sa Diyos. Pero kapag ang ginagawa ay para sa Panginoon, huwag tayong matakot, katulad ni Jesus na nagpatuloy ng kanyang gawain sa kabila ng maraming tumutuligsa sa Kanya, sa kabila ng maraming pumupuna sa Kanya, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang ginagawa ay ang misyong iniatang sa Kanya ng kanyang Ama. Kaya patuloy po tayo magsisikap sa araw-araw, gawin ang mabuti, gawin ang tama, parati tayong nasa panig ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, habang tayo natitipon kay Kristo na nangibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama at naglayang ating kahilingan at ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway magpanibago at magpatutuo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muli sa pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tubos sa kasalanan at kamatayan, nabubuhay at nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa puri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang na mga huwad na kaligayahan, kundi taguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siyang pasalamatan. Maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulilang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nakipamayan siya sa amin, inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, na kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloob mong Espiritu Santo, na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality, na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong paikisangkot at pinasiglang pag-imisyon, maraming salamat. Dinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang magpaalab sa amin ng iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa aming maglakbay na magkakaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit, lumapit po sa unahan para po sa pagbabasbas at panalangin. Sumama na rin po ang may mga dalang religious articles, ganun din po ang mga manggagawa, ang mga nasa hanin ng arkitektura, engineering, lahat po ng manggagawa, lumapit po sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. Ama namin pagmahal sa ilagumulang lahat ang ubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa ilalim sa pagsusulit at sa iba't ibang pangailangan. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, at kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalang angkan at mga mahal sa buhay. Ama naming makapangyarihan, ang lumikha ng sanlibutan, ang gumagawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal, ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong anak sa larangan ng inhinyera, arkitektura at mga manggagawa na tinatawag mo upang tilangin ang iyong likha para sa aming kapakanan. Sa tulong ni San Fernando, naway maing kasangkapan ng mga itatay ng gusali at struktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan. At gawa rin ginawa ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabandalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po, happy anniversary. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Busang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ipong isusunod ang nobina kay San Fernando.